So, web hirit number 1 mula sa Yahoo News. Sobrang pagkain ng asukal, masama raw para sa ating utak. Kasi sa pag-aral na ginagawa ng University of California, Los Angeles, lumabas na ang dagang ginamit sa eksperimento at pinakain na mataas na antas na fructose ay siya ring mga dagang mas mabagal at mas naakalimot sa kanilang maze activity. Ang fructose ay ang asukal na nagmula sa prutas at siya ring asukal na matatagpuan sa mga soft drinks at iba pang processed foods na kinakain ng tao. Akalain mo yan dati, akala natin nakataba lang siya, nakabagal pa siya ng utak. Ayoko na ng matamis. Gusto Ha? ayoko na ng Ang bagal ng sagot, ha? Ano? Sabihin natin, ano pinag-usapan? Rhea, yung mga mahihilig dito sa asukal, sa matatamis, bawas-bawasan. Oo, yun pala. Nakakabagal ng utak. I think that was a 6-week program na ginawa nila dun sa mga bagets. Nagpa-maze sila or pinadaan nila sa maze yung mga bagets na daga, ng mga daga. After 6 weeks na pinakailan ng parang high fructose na diet yung daga, pagbalik dun sa main, nagkandawala-wala na sila. Ganon. Nalito-lito na lang ang mga mabait. Correct, mga mabait. Eto na, next web hirit, mga imahe ng solar eclipse ibinida sa Yahoo News. Kabilang po dito ang mga kuha ng nakatagong araw sa buwan o solar eclipse mula sa iba't ibang bahagi ng Asia, gaya ng China, Thailand at Taiwan noong 2010. Meron din kuha mula sa Czech Republic at Israel taong 2011. Ang lahat ng ito, kaugnay po sa inaasahang solar eclipse na mangyayari sa North America sa May 20 na makikita rin sa Asia sa May 21, Lunes. Oy, save the date. May So, 21. may mga guidelines usually dyan pag tumitingin sa mga eclipse na huwag daw titingnan ng diretso. Tapos you can use mga parang filters para hindi ka titingin ng diretso sa kanila. Pero how beautiful these images. Or yung binasag na salamin na pinausukan. Yun. Yun yung ginagamit. Effort. Effort talaga para lang makita na eclipse. At para sa ating last web hirit mula naman sa ph.she.yahoo.com. Ang daming dots! Super.com, Jennifer Lopez pinangalan ng most powerful celebrity ng Forbes magazine. Asan si Maring J.Lo. Ayon sa inilabas na ranking ng Forbes magazine, lumabas na nanguna si Lopez pagdating sa earnings, press coverage at internet presence. Umabot na sa $52 million ang kinita ni Lopez noong nakaraang taon. At isa rin siya sa may mataas na social impact dahil sa pag-host ng American Idol. Siyempre for a while, ang ganda ng moment kasi siyempre nagkaroon ng family siya, tapos nag-lilo siya, di ba? Racket-racket lang siya dito. Kalit nga. Tapos nung nag-AI siya, welcome naman back. ang racket niya, di ba? Oo, welcome back naman siya talaga. Tsaka alam mo ba, ano siya ngayon kakaibang icon si J.Lo ngayon. Lahat ng, kunwari, lahat ng sa mga bagets, kahit anong age, siya ang peg na gusto ko maging kamukha ni J.Lo. Magpapaayos, gusto ko maging kamukha ni J.Lo. Oo nga, no? Ganon, laging J.Lo lahat. At saka yung mga positive naman yung feedback sa akin sa pagiging host ng American Idol. Kasi parang may thought naman yung, pag kunwari nagko-comment siya. Hindi naman siya puro positive lang na, yay, parang pinag-iisipan naman niya yung mga comments niya about that. At saka lagi siyang fabulous to. Sobra, tama na. Ang mga stylist niya, ang gusto ko ma-meet. Pwede bang Makausap yung mga yan. At yan muna mga web hirit natin for today mga kapuso. Abangan nyo ulit ang hatid naming In at Fresh Web Hirit bukas. Ay, Lunes pala. Di ako pumasok. Ayoko pumasok. Ikaw lang. Hindi. Sumama ko. Ano showbiz, chika, ang baon mo this Friday morning? Marami-rami to, mother. Ang dami po? mo. Apat. Tatlo lang naman. Ay, Pero kaya lang isang important to. medyo nakakalungkot pong balita, mga kapuso. Pumanaw na po ang tinaguriang Queen of Disco na si Donna Summer sa edad po na 63 taong gulang. Sumakabilang buhay si Summer matapos ang pakikipaglaban sa sakit na cancer. 1970s at 80s nang pinasikat ni Summer ang mga kantang She Works Hard for the Money, Hot Stuff, Last Dance, at iba pa. 6 na beses na siyang nanalo sa American Music Awards at 5 naman sa Grammys. Yeah, nagulat nga ako dun sa balita mo kasi alam ko bata pa siya eh. Oo nga eh. Great Pero songs. cancer eh. Oo, great songs. Samantala mga kapuso, nagkaayos na sina Claudine Barreto at ang dalawang ground crew ng umano'y pinagalitan ng aktresa na Terminal 3 dahil sa na-offload na bagahe. Nagpapasalamat si Claudine dahil nagkabati na sila ni Charisse Sid Bokbok at Christine Ann Ilagan, ang dalawang ground crew ng Cebu Pacific. Ayon pa sa abogado ng Kapuso actress, si Claudine mismo ang may kagustuhang magkaharap sila. I humbled myself. Nag-apologize naman ako sa pagtaas ng boses ko sa kanila habang nagko-complain ako sa Cebu Pacific noon. And tinanggap naman nila yung apology ko. So talagang
thankful ako, pati sa pamilya nila. Dahil sobra silang warm na nilang tinanggap ako. Tumanggi naman pong humarap ang mga ground stewardess sa camera para raw hindi na rin po makompromiso pa ang kanilang trabaho at personal na buhay. Pero sa exclusive interview ng GMA News sa kanila, nilinaw nilang hindi sila minura o personal na inatake ni Claudine. Wala rin daw planong magdemanda ang kampo nila laban sa mag-asawang Claudine at Raymart. Sa kabila naman ng pagkakaayos na ito ni Claudine at ng dalawang ground crew, tuloy pa rin ang kaso sa pagitan ng mag-asawang Raymart at Claudine at ng mga tulfo. Happy Friday morning mga kapuso. Ito po ang ating hirit panahon. Tuloy-tuloy pa rin po tinatawag na tail end of cold front. Yan po ay nasa Northern Luzon. Kaya naman po magkakaroon ng madalas na maulap na kalangitan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na po sa hapon at sa gabi, ang Hilaga at Gitnang Luzon, kasama na po ang Mindanao. Pero sa Mindanao, makakaapekto pa rin po dyan ang Intertropical Convergence Zone o yung ating ITZZ. Hangin mula po sa Northern and Southern Hemisphere. Nagsasalubog po yan sa equator. Nagdudulot din po yan ng ulap at ulan. Ayan, papasok na talaga po ang tag-ulan. Kaya po ang apektado naman, dulong Hilagang Luzon, may mga malawakang pag-ulan, pagkulog at pagidlat na maaari magdulot po ng landslide at flash flood. Ingat-ingat. Ang natitirang bahagi naman po ng bansa kasama na ang Metro Manila, bahagyang maulap na kalangitan na may mga pulong-pulong pag-ulan, lalo na po sa hapon o sa gabi. Sunrise natin, 5:28 ng umaga at ang ating sunset ay 6:17 ng hapon. Narito naman po ang mga weather condition and temperature sa iba pang bahagi ng ating bansa. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Salamat, love. Habol pa, no? Summer, daming araw pa. Kaya mga kapuso, walang bibitaw sa pagtambay ngayong Fun Friday. Dito lang sa Unang Hirit!